ang kasaysayan ng wika. Ibinabahagi ng Saint Veronica ang kasaysayan ng ating mga ninuno. Ating tangayin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa ating bansa noong sinaunang panahon. Mahal na Pangulo, maraming Pilipino na hindi pa rin makontento sa sariling wika. Ang mga iba ay gumagamit sa lingwahe na ituloy na nakasanayan. Binuhay sila at lumaki bilang Pilipino. Bakit ang sarili nilang wika ay hindi nila magpagmalaki? Ako, si Manuel L. Quezon. Ako ang magdideklara ng Tagalog bilang pambansa ng ating wika. Wala ka bang pasok ngayon? Anong oras na oh? No, ma'am. I don't have classes today. Ba't ba gumagamit ka ng ibang lingwahe? Ba't di mo gamitin ang sarili nating wika? Alam mo bang sinabi ni Manuel L. Quezon ay mahalin natin ang ating sariling wika? Bakit niyo pinipilit na gumamit ng ibang lingwahe? Hindi ba kayo makontento sa sarili nating wika? Ngunit nakasanayan na namin na gumamit ng ibang lengguwahe na itinuro ng mga Kastila pa. Nakasanayan? Anong saysay lang wikang Pilipino kung gagamit lang din naman kayo ng ibang wika? Patawad Pangulo, ipapagawin namin ng ibang naman namin ating Bilang Pangulo, ako ang magdideklara na maging pambansa ang ating wika. Ngayong ikaw ang nakaluklok bilang Pangulo, magtitiwala kami sa iyo. Ma, tara kain na po tayo. Aba, parang napapansin ko na hindi ka na gumagamit ng ibang lingwahe na yan ah. Base po kasi sa nakita mong balita, na sinabi ni Manuel L. Quezon na kailangan natin gamitin at mahalin ang ating sariling wika. Ah, kaya pala hindi ka na gumagamit ng ibang wika? Mabuti yan, at parang naman nasasanay ka na. Opo, kaya po iniwasan ko ng gumamit ng ibang wika. Wala namang masama kung gumamit ka ng ibang wika, basta alam mo ang sarili mong wika. Ikaw, mag-anunsyo ka na magkakaroon ng pagpupulong. Susunod Pangulo. Uumpisahan ko ang pagpupulong na ito para sa mga naghahanap buhay. Sasabatas ko na makakapagtrabaho ng 8 oras para sa mga manggagawang Pilipino kada araw. At para naman sa mga estudyante, itatatag ko ang National Council Education para sa mga kabataang nahihirapan sa buhay na gustong makapag-aral para sa kanilang kinabukasan. Bukod sa mga kabataan, ibigyan ko din karapatan na bumoto ang mga kababaihan para sila ay makaboto rin. Dedeklara ko din ang Tagalog bilang pambansang wika at pinag-uutusan ko kayo na ituro nyo ito sa mga paaralan upang malaman at matutunan nila ito.
Mga kaibigan, narito tayo upang pag-usapan ng ating layunin para sa pagsasarili ng ating bansa. Nais ko ang inyong mga opinyon at suhestyon ukol dito. Ginoong Quezon, maaari ba nating palakasin ang kampanya para sa edukasyon? Isa din itong daan upang mapalawak ang kaalaman at pagunlad ng ating mamamayan. Ikaw naman, ano ang iyong opinyon? Para sa akin, mahalaga ang pagtataguyod ng isang wikang pambansa. Ito'y magbibigay daan sa mas mabisang komunikasyon at pagpapayag ng isang kultura. Tama kayo, ito'y magiging pundasyon ng ating pagkakakilanlan bilang isang malayang bansa. Ano pa ang inyong mga nais iparating? Kasama na rin ang pagpapalakas ng kooperatiba at pagsuporta sa mga lokal na industriya. Ito ay magbibigay ng trabaho at kabuhayan para sa mga ating mamamayan. Hindi rin dapat natin kakalimutan ang pagunlad ng ating ekonomiya. Maaari natin pagtuunan ang pagsusulong ng agrikultura at industrialisasyon. Dapat din natin bantayan ang karapatan ng bawat mamamayan. Ito'y malaga para sa tunay na katarungan at pagtay-patay ng lipunan. Oo, hindi natin dapat ipagkait ang katarungan at karapatan ng bawat isa. Ano man ang estado sa buhay, bawat Pilipino ay may karapatan. Mas mapananaig natin ang pagsasarili ng mga bawat isa ay magkakaisa. Dapat natin pagtuunan ang pag-aambag ng bawat sektor ng lipunan. Salamat sa inyong mga kontribusyon. Sa pagsasarili ng ating bayan, nagtutulungan tayong lahat. Ang ating mga pangarap ay magiging tagumpay kung tayo ay magkakaisa.